So non-bailable po. Kasama sa sa may arrest warrant si Sara Diskaya. So nasa custody na ng NBI, hindi na makakalabas. Diretso nang makukulong mga kababayan kasi non-bailable siya. Hello po mga kababayan, may importanteng announcement yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin yung kanyang announcement mga kababayan. Ngayon lang po. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Meron lang po akong update tungkol sa iba't ibang kaso tungkol sa flood control na mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na Ghost Flood Project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may walang opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin ito imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. At maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. So non-bailable po. Kasama sa sa may arrest warrant si Sara Diskaya. So nasa custody na ng NBI, hindi na makakalabas. Diretso nang makukulong mga kababayan kasi non-bailable siya. Kanina si DILG Secretary John B. Crimolia nagsabi na si Congressman Eric Yap ng Benguet may be the first to be arrested over flood control mess. Sabi dito sa report ng Manila Standard, Benguet Representative Eric Yap could be the first sitting congressman to be arrested in connection with the questionable flood control project, sabi ni John B. Crimolia, citing conclusive financial exchange between the lawmaker and contractor couple Sara and Curly Diskaya. So sabi ni John B. Crimolia, si Yap is among the 20 members of the House of Representatives who could face jail time by January, although only half have direct links to the Diskayas and other contractors. Yung ating Pangulo earlier announced the Court of Appeals has issued a freeze order on bank accounts, assets, and aircraft linked to anomalous flood control projects allegedly involving Yap and his brother CIS Party List Representative Edvic Yap. Mr. Marcos said the order also covers properties of Silver Wolves Construction Corporation, which has been linked to unfinished flood control projects in La Union. The Ombudsman earlier said the Benguet lawmaker is the beneficial owner nitong Silver Wolves, although he reportedly divested a few years ago. More than 16 billion flowed through Silver Wolves transaction between 2022 and 2025, and most of which, sabi dito sa balita, tied to DPWH DPWH flood control contracts, and some 280 bank accounts have been frozen, along with 22 insurance policies, 3 securities accounts, and 8 aircraft including airplanes, helicopters linked to Skyyard Aviation. Makikita ninyo kung gaano kaseryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos na papanagutin at bawiin po yung mga nanakaw na pundo ng ating gobyerno. Ngayon, idagdag ko na rin itong balita ngayon, mga kababayan.
In another story, mga breaking news ito ngayon, Madriaga camp denies coordinated attack versus Sara Duterte. Sabi dito sa report ng GMA News Online. Sabi po ni Attorney Raymond Palad, si Madriaga is not behind sa post-coordinated efforts para siraan si Sara. At walang kinalaman dito sa graft and plunder complaints filed ng grupo po ng mga civil society groups and church leaders. Yung final ni Father Flavi Villanueva, Finance Undersecretary Cielo Magno, dating Finance Undersecretary Cielo Magno, Father Robert Reyes, and other civil society groups laban kay Sara Duterte over the alleged misuse ng 612.5 million confidential funds. Malinaw na po, walang kinalaman daw. Hindi konektado ito. Ibang grupo man yun eh. Sabi ni Atty. Palad, we are not in touch with those who filed a plunder complaint. If you read his affidavit niya, these are not related to COA findings. The plunder complainants are about COA findings, the 73 million notice of disallowance, the COA issued to the Vice President, the use of 125 million pesos in 11 days, sabi po ni Palad. Lahat niya itong allegations in the plunder complaint are not in the affidavit of Madriaga. So to those saying we are part of the coordinated efforts against the Vice President, that the palace is behind this, we won't be able to do this together. Kahit i-check mo ang pangalan ko, hindi ako lawyer ng politiko. Hindi rin ako nagrarally for against a candidate. Malinaw na po. Walang kinalaman itong affidavit ni Madriaga doon sa final na plunder case, malversation, graft and bribery ng mga church leaders. Also on Thursday, kanina po, si Atty. Palad and Pyra Lucas ng United Filipino Against Crime and Corruption or UPAC accused former presidential spokesperson Harry Roque of land grabbing the property of at least 75 families sa Bataan. Ito po ang katibayan. Mayroon po kaming mga dokumento na bigla na lang po nakansila ang kanilang mga titulo at napunta sa kumpanya ni Harry Roque at Myla Roque. Walang pinirma ni yung ibang farmers. Yung abogado nila ay inambos, sabi po ni Lucas. In response, buwelta ni Atty. Roque, ready daw siya to face these alleged rehash allegations. Let him file the appropriate case and I will meet him head on. The recycled land grabbing accusations coming from the counsel of convicted kidnapper Ramil Madriaga should finally be laid to rest. If I had committed any such act, the proper case would be civil in nature and should have been filed in the proper forum, sabi ni Atty. Roque. Ready kang harapin yung kaso mo ngang qualified human trafficking, hindi mo maninarap. Nandyan ka pa rin sa dahig, hindi ka man umuwi dito. Pari-parehas kayo. Pag kampo ng mga Duterte, iba yung sinasabi sa ginagawa. Handang harapin, pero ayaw umuwi. Parang si Bato de la Rosa. Kwento pa lang tungkol sa warrant of arrest, hindi pa man nakikita yung physical copy ng ICC warrant, hindi na nagpapakita. Pero sabi niya, make my day, Mr. Trillanes, kahit sumama ka pa sa pagpusa sa akin. Si Atty. Roque, anda daw niyang harapin. Paano mo maharap yung kaso? Nandyan ka, hindi ka man umuwi. Diba? Anyway, wag na tayong maniniwala sa mga pinagsasabi nila, lalo ni Atty. Roque, kasi bali-baliktad po yung kanyang mga pinagsasabi. Diba po? Ayan man lang yung ating short video, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.